Pagkati ng GMA News sa mga nangungunang balita ngayong Biyernes. Dalawang linggo na mula nang makuhanan ng CCTV sina Senador Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla nung umalis sa Senado. Ang makakuha ng CCTV ang naging basehan ng PNP-CIDG sa inirefer nitong reklamong obstruction of justice sa Department of Justice. Pangunahin sa kanilang inirekomendang kasuhan ay si Senador Robin Padilla. Kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulion na nakuha na nila ang reklamo ng CIDG bago mag-alas 5 ng hapon. By indispensable cooperation, it will not happen without him. Ayon sa CIDG, kabilang din sa pinakakasuhan ang babaeng security officer ni Padilla na nakunan din sa CCTV. Hindi po yun incidental. It's not a mere hitch ride. It is plano, well-planned, well-coordinated kasi yung may backup vehicle pa. Gayon din ang isang pinsan ni Padilla na may-ari umano ng pick-up na nagsilbing backup vehicle sa pag-alis ng De La Rosa. You know kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng backup. It will serve as security and ensure na makaalis yung main vehicle. Hindi rin daw iisa ang backup vehicle nung gabing yon, pero hindi na nagbigay ng detalye ang CIDG. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig ng kampo ng mga pinakakasuhan. Ayon sa source ng GMA News, 7 personalidad ang pinakakasuhan ng CIDG, kabilang ang isang babaeng staff ni Padilla, isang kaanak ng senador, at 4 na John at Jane Doe. Iginiit naman ni Major General Morico na merong hawak na warrant of arrest para kay De La Rosa ang mga operatibang nagpunta sa 4 na lokasyon kung saan pinaniniwala ang naroon ng senador. Taliwas sa sinabi ng asawa ni De La Rosa na si Nancy. We have our warrant of arrest na pinakita namin if it's needed. And very cooperative naman po yung local officials doon and the owners of the house. Yes, it's an ICC warrant. Sa isang post sa social media, pinakita ng asawa ni Senador De La Rosa na may mga police mobile sa ancestral home ng senador sa Davao del Sur. Sabay sabing siguruhin daw na lahat ng ginagawa ng mga otoridad ay naaayon sa batas dahil kung hindi, dasal daw niyang mag-self-destruct na sila. Sa isang text message, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na tingin daw niya ang presensya ng mga pulis doon ay para ma-recover ang mga baril ni Senador De La Rosa na kinansela na ang mga lisensya at hindi opisyal na paghahanap sa senador. Armed and dangerous daw na maituturing ng mga otoridad si Senador Bato de la Rosa. Pero paniniguro ng PNP, hindi nito mababago ang rules of engagement nila sa pag-aresto sa isang taong pinaghahanap ng batas. It's obvious that he's armed, 117, but it does not change that the PNP will seek all peaceful means of apprehending Senator Bato de la Rosa. What will change, if ever will be considered as armed and dangerous, is yung ating preparedness, tactical preparedness, as well as the number of personnel that will be deployed in apprehending Senator Bato de la Rosa. Ayon sa PNP Regional Office 11, na-serve na ang order of revocation para sa mga baril ni De La Rosa. Sabi ng abogado ni De La Rosa, maghahain sila ng motion for reconsideration para rito. Senator De La Rosa has not been convicted of anything here in the Philippines, and there is no Philippine court which issued any order against him. So at our humble mind, baka nagkamali lang yung PNP. Ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News. Sa Lunes, June 1, ang deadline ng kampo ni Vice President Sara Duterte para sumagot sa summons ng Senate Impeachment Court. Sa summons, pinaharap ang Vice Presidente sa Senate Impeachment Court at pinasasagot sa 4 na articles of impeachment. Kapag sumagot na ang Vice, bibigyan naman ng 5 araw ang House Prosecution Team para tumugon. Mula May 2 hanggang 15, may travel authority ang Vice na bumiyahe sa the Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Wala pa abiso ang kanyang tanggapan kung nakabalik na siya sa bansa. Nakangamba si House Prosecutor Lord Dansuan na baka maapektuhan ng impeachment trial ngayong may tensyon sa pagitan ng Senate majority at minority. Nauwi sa walkout itong Martes ang pagtutol ng Senate minority sa mosyong payagan dumalo sa sesyon via online ng mga senador.
Tutol din ang ilang miyembro ng House Prosecution Team na payagan dumalo online ang Senator Judges sa paglilitis kay BP Duterte. Nakipag-ugnayan na sa Angeles City LGU ang may-ari at contractor ng gumuhong gusali sa Barangay Balibago. Samantala, isang katawan pa ang na-recover sa guho kaninang madaling araw. Live mula sa Angeles, Pampanga, may unang balita si Bea Pinla. Bea, nakuha na yung isa pang bangkay? Yes, Maris, mag-aalauna kaninang madaling araw nang ma-retrieve ang isa pang bangkay mula sa gumuhong gusali dito sa Angeles City, Pampanga. Ito na po yung ika-6 na kumpirmadong nasawi sa pagguho. Sa ilalim ng makapal at mabigat na tipak ng semento at iba pang debris, natunton ang isa pang biktima ng pagguho ng gusali sa Barangay Balibago, Angeles, Pampanga, bandang alas 9 kagabi. Meron po silang naaamoy na panibagong kaya stop operation na naman po at kailangan nilang pasukan ulit at i-search and rescue po yung biktima. Pahirapan ang pagkuha sa biktima mula sa patong-patong na debris. Gumamit ng iba-ibang aparato ang rescue team. Mag-aalauna kaninang madaling araw, na-retrieve ang katawan. Ito ang ika-6 na kumpirmadong namatay sa trahedya. Itinurn over ang bangkay sa City Health Office para maproseso at makilala. Sa huling tala ng mga otoridad, may 14 pang pinaniniwala ang natabunan ng guho. Base yan sa listahan ng foreman ng gusali. Hindi pa kasama sa bilang ang mga iba pang posibleng nadamay sa disgrasya. Panawagan ko lang po sana po masagip sila at buhay po sila. Hindi pa rin po kami nawawalan ng pag-asa. Kung buhay sila mas maayos. Ayon sa Angeles LGU, nakipag-ugnayan na sa kanila ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali na Golden Years Construction at Steelworks Corporation. Galing pa umano sila sa Japan, kaya natagalan bago harapin ang lokal na pamahalaan. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na po sila sa atin at nagpahayag po sila ng suporta para kung ano man kakailanganin natin, mga dokumento, permits, reports, o ano man mga kaugnayan dito po sa trahedyang nangyari, makikipagtulungan po sila sa atin. Nakatakda rin daw humarap sa publiko ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali. Para po ilatag ko po sa inyo ang mga may-ari at mismo ang kontraktor na naging bahagi po ng trahedyang ito. No? At ina-assure ko po ang publiko na magkakaroon ng katarungan at malalaman din po natin ang katotohanan sa trahedyang ito. Maris, tuloy-tuloy pa rin ang search, rescue, retrieval at clearing operations na ginagawa dito sa gumuhong gusali. Yan ang unang balita mula rito sa Angeles, Pampanga. Bea Pinlac, GMA News. Ilang araw na lang, balik eskwela na. Dumidiskarte na sa budget ng ilang magulang para sa abot kaya at masustansyang baon ng kanilang mga anak. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James, good morning. Maris, good morning. Ngayon pa lamang ay pinaghahandaan na ng mga nakausap kong magulang dito sa Commonwealth Market sa Quezon City kung ano ba yung mga ipapabaon nilang pagkain sa kanilang mga anak sa darating na pasukan. Ang good news para sa mga kapuso nating consumer ay bumaba ang presyo ng karneng baboy at stable po yung presyo ng mga gulay habang bahagyang tumaas ang presyo ng manok. Bunsong anak na lang ni Jasmine na nag-aaral na grade 9 na sa darating na pasukan. Ngayon pa lang pinaghahandaan na niya ang listahan ng mga pagkaing ipapabaon sa anak. Pagkatapos nung last year nilang pasukan, araw-araw po nagtatabi po kasi yung asawa ko ng yung coins na 20. O para pagdating ng pasukan hindi kami mabigla. Ano ko rin yung pinababaon niyo sa anak niya? Kanin po. Kasi medyo masipag po siyang kumain. About sa ulam? Babae. Ano po, kadalasan kundi itlog, yung pagka nagluluto na kami ng pananghalian. Kung ano po, gulay, ganun. Araw-araw din nagbabaon ng pagkain ng dalawang anak ni Ethel na grade 4 at grade 9 na sa darating na school year. Sinisiguro raw niya na masustansyang pagkain ng baon ng kanyang mga anak. Ano lang naman binabaon nila ay pagkain talaga. Hindi ako nagpapabaon ng pera sa mga anak ko para di sila masanay sa pera. Papabaon ko sa kanila. Kanin may gulay, tapos isda, ganun. Iba-iba araw-araw para di sila magsawa ba. Isang chicken, ganyan. Sa Commonwealth Market sa Quezon City, bagyang tumaas ang presyo ng manok.
180 pesos hanggang 190 pesos per kilo depende sa parte ng manok, habang ang buong manok ay 170 pesos per kilo. Pag tumataas ang manok, wala masyadong, lalo ngayong pasukan, wala masyadong mga bumibili. Matumal kami ngayon. Mataas kasi ang manok ngayon sa kuha daw nila sa farm eh. Bumaba naman ang presyo ng karneng baboy. Mabibili ang laman gaya ng pork chop at kasim sa 300 pesos per kilo, 360 pesos per kilo ang liempo, habang 280 pesos per kilo ang pata at buto-buto. Stable naman ang presyo ng gulay. Mabenta ang mga hiwa ng gulay na perfect pang chop suey, mabibili sa 40 pesos per kilo, habang yung pampakbe ay 50 pesos per kilo. Okay naman po, stable naman po. Opo. Wala naman pong tumaas, wala rin naman pong bumaba. Kamusta naman bentahan? Medyo matumal naman pa. Pero okay naman, nakakasurvive naman. Samantala, Maris, kung may budget para doon sa prutas, maaaring idagdag sa listahan ng mga magulang na ipapabaon sa kanilang mga anak. Yung mga maliliit naman sana sa mabibili sa 15 pesos kada piraso dito sa Commonwealth Market. Habang yung orange naman po ay nasa 25 pesos ang kada piraso. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. James Agustin, GMA News. Bukod sa naunang $3.4 billion o mahigit 200 billion pesos na halaga ng mga investment mula sa business leaders ng Japan, nakakuha pa ng mahigit 55 billion pesos na investment si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang business meetings kahapon. At live mula sa Tokyo, Japan, ang unang balita. Kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Magandang umaga, Maris, mula dito sa Tokyo, Japan, kung saan ika-4 at huling araw na ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos. At kagabi nga po naganap ang one-on-one o bilateral meeting nila ni Japan Prime Minister Takaichi Sanae. Sa kanilang sabay na pagharap sa joint press conference pagkatapos sa kanilang pulong, unang binanggit ng parehong leader ang pag-angat ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan sa mas pinalawak na comprehensive strategic partnership. Kumbaga sa mga level na ugnayan ng mga bansa, yan na po yung pinakamalalim. Mga kasunduan pansiguridad ang kabilang sa mga inanunsyo nila. Sisimulan na raw ang formal na negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement. Mamadaliin din ang paggawad sa Pilipinas ng Abukuma-class destroyer mula sa Japan. Makakatulong daw ito sa defense cooperation at pagpapanatili ng rules-based maritime order sa gitna ng tumataas na tensyon sa rehiyon. Sa kalakalan naman at pamumuhunan, isang tax convention ang pinirmahan para maiwasan ng double taxation sa pagitan ng dalawang bansa. Makakatulong daw ito sa pagpapaganda ng business environment at cross-border investment sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Suportado rin ng Japan ang chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon. Ngayon din ang kandidatura ng Pilipinas para sa non-permanent seat sa United Nations Security Council. May mga kasunduan din kaugnay na mas maigting na kooperasyon sa agrikultura at fisheries, health services, human development, space development at artificial intelligence o AI. Bago yan, Maris, nagtalumpati naman si Pangulong Marcos sa joint session ng National Diet. Ito yung Kongreso ng Japan. Ipinaalala ng Pangulo ang lumalalim pa ugnayan ng Japan at Pilipinas mula nang magbalik normal ang diplomatic relations ng dalawang bansa. 70 taon na ang nakararaan. Anya, hindi lang kaibigan kundi katuwang at kakampi ang Japan na sumusuporta sa Pilipinas kaugnay ng tensyon sa South China Sea. Kinilala rin ng Pangulo ang mahalagang bahagi ng Japan sa economic journey ng Pilipinas. Kabilang sa mga nakapulong niya ang presidente ng Japan International Cooperation Agency o JICA na si Dr. Tanaka Akihiko. Ang JICA ay isang ahensya ng pamahalaan ng Japan kung saan idinadaan ang mga overseas development assistance. Ilang beses nang nakinabang ang Pilipinas dyan. Ang Metro Manila Subway Project halimbawa, pinondohan yan ng ODA mula sa JICA. Ang pagpupulong ni Marcos at ng JICA Chief ay para pag-usapan ng mga ongoing at mga iba pang proyekto para sa pagsulong ng infrastructure modernization, healthcare at iba pang inisyatibo para sa development ng bansa. Magkakasunod ang business meetings ng Pangulo kahapon. Tulad nga ng nabanggit mo, Maris, ayon sa Malacanang, nagresulta yan sa 56.3 billion pesos na pangakong investment sa larangan ng electronics at shipbuilding sa Pilipinas. Mahigit 10,000 raw ang malilikhang trabaho dahil sa mga pamumuhunang ito. Hiwalay pa dyan ang naunang $3.4 billion o 210 billion pesos na pangakong investment na bunga ng mga pulong sa mga business leaders ng Japan. Nasaksihan din ng Pangulo ang paglagda ng mga kasunduan ng mga pribadong kumpanya para sa pagdevelop ng AI-powered smart city sa Makati. Meron din para sa digital finance at digital marketing. May hiwalay pang kasunduan para palawakin ang operasyon ng isang kilalang
e-wallet platform dyan sa Pilipinas at ang pakinabang dyan ng mga mamamayan ayon sa DTI, mas mabilis at mas maginhawang transaksyon para sa mga negosyante at consumer. Balik Pilipinas na ang Pangulo Maris mamayang gabi, pero bago yan, haharap muna siya sa isang press conference kasama ang Malacanang Press Corps. Maris. Ivan, doon sa mga investment commitment ng mga Japanese businessmen, no? Ano ba yung assurance natin na mag-i-invest nga sila sa Pilipinas at hindi lang ito basta-basta pledge? May time frame ba? At kailan mangyayari, magmamaterialize yung mga trabaho, karagdagang trabaho para sa mga Pilipino? Yes, Maris, magandang punto dahil kailangan i-point out natin na dalawa yung ginamit na word ng Presidential Communications Office para ilarawan itong mga investments na ito. Yung una, yung 210 billion pesos, ang sinabi investment commitment. Ito namang kahapon, yung 56.3 billion investment o expected investment. Yung commitment mukhang binding. Pero hindi rin natin sigurado kung ito ba'y talagang binding at sigurado na o ito ay sinabi lang nila na mag-i-invest sila pero wala pang kasiguruhan. Hindi natin, yan ang isa sa mga kailangan nating linawin. Pero hanggang hindi nagmamaterialize sa mga investments na yan, they are promises at pwedeng asahan, magandang i-look forward to syempre. Pero hindi pa natin siya talaga maaasahan na para bang siguradong-sigurado na. Ivan, anong bago sa defense agreement ng Pilipinas at Japan at ano ang implikasyon nito dun sa kinakaharap nating tensyon sa West Philippine Sea? Information sharing basically, Maris, yung protection of military information agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Among allies, malaking bagay yan. Siyempre, alam din naman natin malaki o malakas ang military capability ng Japan kung ihahambing siyempre sa Pilipinas. At on the receiving end ng Pilipinas, siyempre, sa kakayahan ng Japan sa puntong yan militarily. Pero siyempre, like any agreement, meron din namang give or take yan. Kung ano ang magiging obligasyon ng Pilipinas under the agreement, yan ay magiging bahagi ng negosasyon na sabi nga ng dalawang leader kagabi ay sisimulan na as soon as possible. Alright. Arigato gozaimasu. Maraming salamat. Ivan Mayrina live mula sa Tokyo, Japan.